Migo, doon nga pala sa sinabi mo kanina. Totoo yung sinabi mo na ang hangin, nasa paligid lang natin. Kaya nga, kahit saan tayo pumunta, nakakahinga tayo. At doon naman sa sinasabi mo, kaya hindi makalipad yung saranggola mo kanina kasi hindi umihip ang hangin. Ha? Ano yun? Ano? Alam mo kasi maraming klase ng hangin Yung isang hangin na hindi gumagalaw, yun yung ini-inhale natin tulad nito. Yung isa naman yung gumagalaw, yun naman yung nagpapaandar sa mga saranggola tulad niyan. Sa mga alon. Yun! Tsaka sa bandera. At sa buhok ni Migo. Yan sa buhok natin. Oo nga pala. Magkaiba yun. Yung hangin lang o air, yung nilalanghap natin, hinihinga natin. Tapos, yung hangin na gumagalaw, yun yung wind. Tama ka dun. Sumobra ang lakas ng galaw ng hangin. Naku, ayun mo! Nalaglag na! Nagulat naman ako sa inyo. Ano kanyo? Paano ako nakakahinga sa ilalim ng tubig? Simple lang. Meron kasi ako nitong air tank dito sa likod ko. Wala kasi akong nahihingang hangin sa ilalim ng tubig. Hindi gaya dito sa ibabaw, nakapaligid lamang ang breathable air o nahihingang hangin. Kung merong hangin sa ilalim ng tubig, edi hindi ko nakakailanganin ito. Siya nga pala, may nakita ba kayong batang babae na nakapulang shorts at naka-yellow t-shirt? May suot din siyang belt bag. Doon siya papunta. Salamat ha. May kailangan kasi ako doon sa bata na yun Importanteng importante. Napagod ako sa kakatakbo. Buti na lang may hangin. Kuya Kanoy, di ba lahat ng tao sa buong mundo humihinga? Bah, hindi lang tao Jay. Pati hayop humihinga. Di ba ang daming tao tayo sa buong mundo? Oo. Baka maubos ang hangin na hinihinga natin. Hindi naman. Kasi di ba, kapag humihinga tayo, labas-pasok ang hangin sa katawan natin. Oo nga pala, no? Inhale, exhale. Pero paano kung hindi natin uli ilalabas ang hangin na hinihinga natin? Hindi pwede yun, AJ. Sige, subukan mo huminga. Tapos, huwag mo ilalabas yung hangin, ha? Sige, inhale. Hindi nga pwedeng hindi ilabas ang hangin. Kasi natural na sa atin ang paghinga. Kaya hindi natin napapansin na labas-pasok ang hangin sa katawan natin. At ito pa, ang mundo, punong-puno ng supply ng hangin. Bago tumagalaw usapan natin, gutom na ako Ikaw lang Balik ba? na tayo sa cottage. Tsaka init ito. Ano ako Wala naman dito yung bata Naligaw yata ako. Nakasuot palang flippers ko. Kaya palang hirap maglakad Ay na naman. Akala ko ba dito nagpunta yung bata? Hiningal na ako sa pagpunta dito. Buti na lang, masarap ang hangin dito sa beach. Sariwang-sariwa, malinis at mabango. Yan ang nakakabwisit na klase ng hangin. Ang polluted air o ang maruming hangin. Hindi yan ang kailangan ng katawan natin.
Usok galing sa mga tambutso ng sasakyan, usok galing sa sigarilyo, usok galing sa mga pabrika, at amoy ng mga mababahong basura. Alam niyo ba ang isang paraan para mabawasan ang polluted air kagaya niyan? Kailangan kasi natin ng mas maraming hangin na kinakailangan natin sa paghinga, lalo na ngayong polluted ang air. Paano ito? Sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga halaman at puno. Oo, naglalabas kasi ng hangin ng halaman na kinakailangan sa paghinga ng mga hayop at halaman. Kaya mas maraming puno at halaman, edi mas maraming nahihingang hangin sa paligid natin. Hindi ko pa rin makita yung bata eh. Sandali ah, hahanapin ko ulit siya.